mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Kaya ang pagkahalimbawa ko, comics, alam mo, high school ako eh. Medyo na-adik ako sa comics eh. Ito lang naman kasi mura-murang nababasa namin, nababata kami. 50 centimos, meron na comics. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidibatihan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Wala. Pero palagi nang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga Walang lang, kwenta. kanako niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling na sinabi niya mas magaling sa akin. Mas gusto ko naman kung may magaling sa akin. Di maganda. Tama, okay lang naman yun, po. Paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nang mag-imbestiga. Tumigil. Tumigil. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? So kayo, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. May resibo. Ako nakita ko yung resibo na yun. Grabe, di ba? Account. Meron siyang accounting. Yung accounting ng Yung 8 billion kung accountability. kanino na. Eh, Tapos yung diniliver. malamang 8 billion. mabubulgar 8 billion na kay Diba? Adrian Bersamin. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, Okay. walang accounting. Nakita niya meron siguro ng account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo, merong accounting. Ngayon, isa sa item doon sa accounting, mga flood control projects, na pera ito pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano, panahon na yun? Meron isang During item. campaign. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oo. O direktas ang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. Isang item. Meron pang Kaya pala siya hindi, kumbaga, iyon yung ayaw niyang malaman ng taong bayan. Dahil may involved din. Kumbaga, involved sa kurakutan. Nung eleksyon, yun naman pala. Kaya naman pala, hindi niya tinutuloy. Dahil may mabubulatlat at mabubulatlat na sikreto. Ganun na ganun pala talaga. meron pang isang item. May advertisement. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Andrew yata ang pangalan. Ay, namin naman yung Andrew. Siya pa, di ba? 60 billion. Matunog yun eh. Nagsibrado yung 100 eh. Tumakas Hindi ba siya nag-directang nakinabang Di ba, doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Number 1 na matunog doon si Andrew E. Ang laki rin ng milyon na nakuha nun, di ba? Di ganun eh, di ba? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong Laki, di ba? walang Mabubulgar kasalanan eh. yung tao eh. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-pressure din yung tao. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects din. Hala, Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million billion per pesos. week. Wow. Ayun na nga, mga kababayan at mga kapadspress. Sa bidyong ito ay pukoy ng isang lalaki na pinamumunuan ng isang organisasyon kung sino talaga ang nagpapahirap sa ating bayan. Ito po yun, nung tawag kasi sa grupo na ito ay Manibela. Diba? Malamang grupo rin ito ng mga driver na motorista na talagang todo hinaing habang nandiyan sila sa hearing. Diba? Isang maliwanag na budol sa ating bansa na lalong nagpapahirap ang tinutukoy ni Kuya Rito. Kasi hindi naman talaga ang giyera sa Iran at US ang punot dulo ng ating kahirapan sa langis. Sa totoo lang. Kumbaga tawag kasi sa group nito Manibela nga talaga. Maliwanag na problema po natin ay ang tatlong player na kung tawagin natin ay big three. Sa bagay, ay may small player tayong tinatawag din na yung mga gasolinahang station, di ba? Na maliliit din ang kumpanya. Sa akin ay ito yung budol na natawagin natin ay parang skyrocket ang presyo nila na binebenta nila ng gasolina at crudo
nung sumiklab ang giyera noon. 'Di ba? Parang ang bilis-bilis ng ang patong ng presyo ng mga gasolina nila at krudo. 'Di ba? Kumbaga magandang paliwanag dito ni Kuya na kung saan yung panloloko nila na hindi naman talaga bumibili sa Iran ang langis nila, kundi dito rin sa Asia Pacific. Kumbaga, galing ang langis na binebenta sa Pilipinas. Gets, di ba? Ngayon naman, dito sa paliwanag, ito, sa ibang video naman kasi, di ba? Labas na tayo at dito na tayo kay Senador Marcoleta. Na ngayon naman, dito sa paliwanag ni Senador Buting Rodante Marcoleta, ay unti-unti niyang binabalatan ang masama at karapal na imahe at syempre ang bulok na imahe ni Ping Lacson. Di ba? Masyado na pong lason ang ginagawa ni Ping Lacson sa Senado. Parang laro-laro lang ang ginagawa niya. Bagay, di ba ito yung si Ping Lacson noon, kumakandidato pa ng pagka-presidente yan, di ba? Siguro sa palagay natin epekto ng pagkatalo niya sa Senado ay sa pagka-presidente na kumakandidato siya noon, 'di ba? 'Yun ang epekto siguro pagkatalo niya. Ngayon, ba parang ano na siya, bumabawi na siya sa mga taong bayan. Parang ganito 'yan. Hindi niyo ako inelect, hindi niyo ako binoto nung tumatakbo ako ng pagka-presidente. Pues, re-rest back ako sa Senado. Parang ganun di ba? Ginagawa niya Gumaganti na siya sa taong bayan porket hindi siya binoto nung pagka-presidente. Di ba? Kung bagay, yung respeto ng taong bayan na pababa ng pababa. Di ba? Sa Senado. Yun yung problema rin natin Problema niya yun. Problema na ng mga senador ngayon. Lalong nawawala ng respeto ng taong bayan sa Senado, sa institusyon ng Senado. Parang kagagawan niya di ba? Na si Lacson po ang may pakana talaga. Kung noon nung mga nakaraan Kongreso ang talagang bumabang tingin ng mga tao at respeto ng mga taong bayan sa Kongreso Ngayon, alam naman natin ang pangangailangan sa katanungan ng taong bayan na ang tanging hiling ay siya namang pinagdadamot ni Ping Lacson. Bukod sa pinagtatakpan ni Ping Lacson, binababoy pa ang Senado. Diba? Saka kung kailan tumanda sa Senado siya namang parang bata, mag-isip. Paurong kung mag-isip diba? Paurong mag-isip at umasta. Ginagawang playground niya ang Senado sa pamamagitan ng pagtakip. At may pinoprotektahang tao. Talagang landinin lang yung mga ginawa niyang partial report na sinisisi niya pa yung mga staff niya. 'Di ba? Anong klaseng senador yun? Napakababa na ng mag-isip. Grabe, 'di ba? Kaya yan po, panoorin po muna natin ang video ito. At bago po natin panoorin, ay welcome po muna sa aking channel. Heto at muli nagbabalik ang inyong likod, Pats Press TV. Kaya panoorin po natin ang buong video ito. Kaya si Kuya. Komento sa hearing sa Congress, DOE na rin po ang nagsabi. Sa Asia Pacific po, Mr. Chair, may nakapark na 43 billion barrels na 43 million barrels na crudo, equivalent to 2.5 billion liters ng crudo at gasolina. So ibig sabihin, kung may nakapark po sa Asia Pacific, puno pa yung mga storage o mga stock facility ng ating mga oil companies. Kasi nandiyan lang siya Sila na po ang umamin nito kahapon. Ibig sabihin po, sa Asia Pacific lang tayo kumukuha ng langis, Mr. Chair. Hindi po sa Hormuz, hindi po tayo dumadaan doon, hindi po sa Iran, hindi sa Middle East, dito lang sa Asia Pacific. Pero po, araw-araw, hinuhurmus-hurmus tayo, hinuhokus-pokus nitong si Secretary Garinat ng Department of Energy. Yung windfall Panloloko profit po talaga, na yan, diba? tumaas pa, Mr. Chair. Yung pre-war era, ang kita po ng mga oil companies, nasa 1.5 billion per day.
During po nung Laki. peak, nung height, nung pagtaas nito, umabot po ng 4.5 billion pesos. Ganun po kalaki. Kahit po may ayuda po na binibigay, pasalamat kami sa DOTR, sa DSWD, pero hindi po nakabalik sa biyahe yung mga miyembro namin. Kasi po kailangan mababa yung presyo, yung abot kaya namin at kikita kami. Tingnan niyo po, nakapagbigay ng 5,000 pesos. Bumalik po ba sa biyahe? And ang dami palang mga driver na hindi nakabalik sa pagmamaneho nila. 'Di ba? Ibig sabihin, wala pa rin. Hindi sapat yung yung ayuda eh. Ang dapat talaga ibalik ang presyo. Kumbaga kung ano yung presyo nung bumalik nung sa Asia na binibili nila sa merkado, dapat ibalik nila 'yon. Bumabalik na nga ang pagbaba ng presyo ng krudo at gasolina, 'di ba? Pero hindi siya yung dating normal na kayang-kaya ng mga driver. Kaya nga narinig natin sa kay Kuya, 'di ba, na hindi nakabalik sa pagmamaneho. Ganun pa rin. Pahirapan pa rin. At pahirap pa rin tayo ng mga oil companies na ito. Yung mga miyembro? Hindi po. Hindi pa rin kaya. Kailangan po Yan talaga nga, i-roll hindi back. kaya eh. Yung Grabe. replenishment cost na sinasabi po nila, Mr. Chair, puno pa eh. Pero siningil na tayo. Siningil na tayo ng mga oil companies. Yung spot trading nila na dadating after a month, bayad na ng mamamayang Pilipino, especially yung mga motorista, yung mga drivers. So dapat ngayon, kawawa 100% na dapat. Grabe. Yung i-roll back, kasi dahil bayad na. Yung po sana yung makita natin, Mr. Chair, na computation po dito, na ang laki nung kinita, nakita na yung tubo 130 billion sa loob lamang ng 45 days. Kaya po kinumpute namin ito sa 45 days dahil pababa po yung presyo. Hindi na muna namin isinama. May bago po kaming pag-aaral doon, Mr. Chair. So yung 130 billion pesos po na ito, yung windfall profit, pagmamalabis ito, pananamantala ito ng mga oil companies, na ganun din kinita po ng Noon pa man eh, panahon ng mga nila Gloria Macapagal Arroyo, yung mga ni Cory Aquino eh. Yan ang problema natin sa mga oil companies na yan eh. Ang problema nga, hindi na nila binibigay yung libro nila eh, yung book nila eh. Hindi nila pinapa-open eh. Talagang may pinagtatakpan sila. Kailan kaya mau-open to? Sino kaya presidente ang makakapagbukas ng libro nila? Di ba? ating gobyerno doon sa windfall profit. Dahil nga po doon sa value added tax, kung mas mataas ang base price, mas mataas po yung value added tax na makukuha natin. So ibig sabihin po, Mr. Chair, ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno. Maliwanag, Hindi po ang di ba? Iran. Kasi Oh. may makukuha na naman po pala na mababa dito sa Di sinasabi ni Senador Marcoleta, di ba? Sa Singapore. Oh, di ba? Kunyari, hindi pa nila alam di ba? Yung pala, meron na palang silang supply galing hindi na galing sa, sa Iran. Yung pala, hindi na dumadaan dun sa gitnang silangan. Yun lang. Meron na pala silang ginagawa noon, pero ang taas pa rin ng presyo. Talagang sinasamantala nila ang issue ng giyera sa ibang bansa. Ginagamit lang pala nila yon. Dinadahilan lang pala nila yon. Kaya ang problema talaga, ang problema ay gobyerno at itong mga big three na to, mga oil companies na to. Gumagawa lang sila ng dahilan. Grabe, no? Dito lang pala sila bumibili sa Asia Pacific. Dito lang sa bandang kapitbahay natin. Di pa nila sinasabi ng totoo. Asia Pacific. Ang dami po na stock. Nasa 43 million barrels. 2.5 billion liters. Ganun po karami. At ang kinukonsumo natin araw-araw, 500,000 barrels, equivalent to 30 million liters, Mr. Chair. Gusto ko matanong, matataas na naman next week. Ibig po ba sabihin nito, yung 3 beses na nag-rollback yung mga produktong petrolyo, nakabiyahe kami kahapon. Kasi bumaba na yung produktong petrolyo. Hindi pa natatapos yung trading week, nagbabadya na naman na tumaas yung produktong petrolyo. Hindi pa Ang tapos yung lupit. trading week, wala pa at wala pang dinideclare sa gitnang silangan Hindi kung pa magtataas yung naubos yun. merkado. Hindi po ba pagkatapos ng trading week, doon pa lang natin makikita kung magkano kung tataas siya o Oo. bababa, divide sa 5 araw na trading days. Bakit po Martes pa lang? Miyerkules pa lang, mayroon ng pagtaas, mayroon na nagbabadya na. Nagbabadya na naman sila na magtaas, magdagdag Yung stock nila siguro, hindi pa nauubos. Magtataas na naman. Mga walang hiya talaga. ng tubo na kahit hindi pa naman dapat. So yun po yung gusto nating makita dito, Mr. Chair. Isa pa,
out of 15,000 retail gasoline nationwide. Sabi ng ating Pangulo, nationwide magkakaroon ng 10 peso subsidy or discount per liter sa mga gasolinahan. Nasaan na po ito? Kahapon, ang sabi po ng Department of Energy at LTFRB, meron ng 6 routes. Sabihin na natin sa 6 routes, meron pong 50 na gasolinahan out of 15,000 gasoline station. Paano po ito mapapakinabangan kung ang 6 na ruta lang po ang pwede? Sa NCR alone, Mr. Chair, more than 700 routes. Ang lalayo ng mga ruta, ang lalayo ng mga pwesto, tapos dun mo i-assign yung mga may magkakaroon ng beneficiary, may mga discount. Kalokohan talaga no? Dapat in-online na lang nila. Grabe. Ang meron ang jeepney. Tapos 6 routes. Isang buwan na po ito na ni-roll out ng gobyerno. Hindi man Nasaan lang po yung sinasabi. pondo? Saan kami magpapagas na mura na may discount? Oh, yun Wala nga. naman pong listahan eh. Meron po bang nakalagay? Meron po bang nakapaskil sa IGOB o kung saan mga Wala yan, link o wala. website ng gobyerno? Saan kami po pwede? Kung aanim lang po na ruta ito, Mr. Chair, karamihan pa nito nasa Quezon City. Kung nandito tayo sa Pasay, doon pa ba tayo magagasa? Maliwanag na pambubudol na naman ito mga kababayan. Quezon City para ma-avail natin yung 10 peso discount. Kailan ito madadagdagan, Mr. Chair? Tapos, ang sabi, nagtatakda na ngayon, nakakapagtakda na ngayon ng presyo, may limitasyon na, kumbaga may cap na, kung hanggang saan lang yung maximum po na pwedeng itaas ng mga oil companies. Pwede naman pala, Mr. Chair. Uulitin ko dahil sinasabi nila dahil may oil deregulation law. Sa scope of power, doon sa section 14-E, kung di po ako nagkakamali, ang sinasabi doon, during the time of crisis or emergency, pwedeng i-take over temporarily ng gobyerno yung mga oil companies para po mapigilan yung sobrang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At kung di din po ako nagkakamali, 2013, may ruling po ang Supreme Court na sinasabi niya, itong pag-take over ng gobyerno, nararapat yan kapag may panahon ng crisis at emergency. Bakit hindi po natin ito ginamit nung mga panahon na tumataas ng sobra ang mga produktong petrolyo? Nasaan po ang gobyerno ng panahon na yan? Hindi ko lang po sinasabi na yung sa Senate, nakita ko naman po, tinatrabaho niya. Pero merong clause doon sa batas na pwedeng i-take over ng ating gobyerno temporarily. Hindi niya ito ginawa. Bakit? Yun ang malaking katanungan, Mr. Chair. Dahil ba doon sa taxes din na makukolekta nila dahil hindi lang po doble, hindi lang triple, talagang lumobo. Habang lumalaki ang kita ng gobyerno, habang lumalaki ang kita ng mga oil companies sa pagsasamantala, nagugutom yung mga driver. Wala pong maisahing, walang pambili ng bigas, tumigil sa hanap buhay, Mr. Chair. Papaano natin ngayon maibabalik yung 1-2 buwan na hindi po nakapasada yung aming sektor? Malaki po yan, Mr. Chair. Nasaan yung mga driver? Natutulog sa bangketa, hindi makabayad ng upa. Natutulog doon. Ang masama pa niyan, yung mga jeep nila, bulok na. Ang masama pa niyan, yung mga jeep nila ay sirain na. Paano na yung mga pyesa? Isa pa yun sa pasarin nila eh. Kumbaga yung mga pagbubulkanize pa lang ng gulong, hindi naman lagi yan hindi putas. Diba? Oo. Kumbaga, hindi lang langis ang karagdagang ginagastos para sa mga driver. Yung mga maintenance ng jeep nila. Di ba? Pagpapa-vulcanize. Sa jeep kahit malamok. Walang magawa. Paano natin sila tutulungan? Andyan yung kinita ng gobyerno na hindi bababa sa 40 billion pesos, 130 billion pesos sa mga oil companies. Sapat ito para makompensate yung mga drivers na nawalan ng hanap buhay. Itong oil deregulation law na dapat na matagal nang maripil o ibasura, hindi naman din po natin ginagawa. Bakit? Karamihan po ng congressman, may-ari din ng gasolinan. Kaya ang hirap, Mr. Chair. Pahirap talaga ang mga congressman eh. Bukod sa may-ari na ng mga construction, may-ari pa sila ng mga gasoline station. Kaya hindi hindi sumusulong ang Pilipinas eh. Dahil sa mga institusyon na to eh. Nag-aarapalan talaga na nagpapakayaman at corruption sa ating bansa. Imagine, may-ari ka na pala ng gasoline station. Tapos kung resista ka pa. Diba? Pagka ito naging Pangulo si Inday Sara, dapat masilip kong mga to eh. yung gagawa ng batas para matanggal ko may-ari ng gasolinahan.
Oo, Paano imagine. nila gagawin to? Wala tayong mahihintay, wala tayong mapapala. Maghihintay, mamumuti ang mata ng mga drivers ng taong bayan. Nandiyan na naman, nakaabang yung mataas na bayarin sa electricity. Sa coal lang po ba umaasa Diba? ang taong bayan dito sa LNG? Nabanggit po natin, no, ito, no, nabanggit po natin ang electricity. Ang Meralco may sariling batas na naman po. Yung mga nagpapatayo ng solar, kailangan may permission, may building permit daw po. Napaka walang kwenta, napaka walang hiya ang ginagawa dito sa ating Pilipinas. Bakit? Ang Meralco ba, siya rin ba may-ari ng building at kinatitirikan ng bahay ng may-ari? Bakit nakikialam siya? Batas na ba yan? O naging batas na ba yan sa Kongreso? Napirmahan na ba yan ng Pangulo para maggawa siya ng batas na kailangan may permit ang mga magpapatayo ng solar? Napaka ano talaga, di ba? Ibagay, hindi naman nila pag-aari ang bahay, hindi naman nila pag-aari ang lupa. Tapos sila gagawa ng batas para yung mga magpapagawa ng o kumbaga maggagawa ng solar sila yung makikialam sila, kailangan may permit. Talagang hindi ka na wala talaga. Wala. Grabe. Dito sa mga natural gases natin, ang karamihan po na pinagkukuhanan ng source of energy ng kuryente ng mamamayang Pilipino, mga hydrothermal. Sa tubig, Mr. Chair, mga geothermal na hindi kinakailangan gamitan ng coal. Yung mga malalaking power distributor na to, hindi gumagamit ng langis, hindi gumagamit ng coal, hindi gumagamit ng LNG, pero lahat sila nagtaas. Lupit Yun po yung di ba? malaking tanong doon. Hindi lang po Nagtaas, pero pinipigilan mga biofuel ang ang mga ginagamit tao. natin. Pati tubig, napakarami natin yan. Pwede ka pa nga maglagay doon sa may Bulacan na hanggang ngayon lubog sa baha, sa may Pampanga, na maglagay pa ulit ng isang hydrothermal plant para mag-generate ng kahit 700 megawatt na kayang pailawan yung buong Central Luzon. Hindi natin ginagawa. Hindi ko rin maintindihan, Mr. Chair, na yung generation, kung saan nila kinukuha ito, ano yung source, ano lang ba yung source? Coal lang ba? LNG lang ba? So yun po yung gusto nating maliwanagan. Maraming salamat, Mr. Chair. So, ibig Yan po, no? Ayan. Aming komunidad, Ayan po, no? Ito. Susunod na po si Senador Rodante Marcoleta. Ipapakita niya rito kung paano niya balatan, siyempre, ang imahe ni Senador Lacson. Huwag na nating tawagin senador. Ping Lacson na lang daw, sabi ni Senador Marcoleta. Kaya nga, nakakaasar na. Kumbaga, ginagawa niya na talagang laruan ang Senado na to. Hindi siya marunong humarap kay Senador Marcoleta Sabay sila sa plenaryo na kumbaga magdebate. Wala siya noon. Luwag Grabe. tagal na po kasi hinihingi ng mga tao ito Hindi po namin maitawid ang ganito at saka ganito. Napakarami pong alalahanin. Kaya kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento, may resolusyon ng LGU, mga asosasyon na nakatira doon, at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng pamahalaan kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso? Maaaring hindi lang naman ako makakagawa, lalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din ang kandidato. Pati yung practice mo, Sen. Maski naman kay doon sa privilege speech, di muna natin sasabihin ang pangalan, maya-maya ng konti na. Kasi naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawa. Wala akong masama, walang illegal doon. At totoo niyan, siya ang kauna-unahan nagpasaring sa mga senador ng 19th Congress. Ano pa yun, nagsisimula pa lang kami noon Naalala ko, pinasaringan niya yung mga senador ng 19th Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress. Si Ping Lacson Halos din lahat kanya ng mga senador ng 19th Congress ay Sabay-sabay silang naging 20th Congress di ba? Wala pa si Ping Lacson noon. Kaya nga sabi nga nung interview ko Ping Lacson dati nanonood lang daw siya sa 19th Congress. Kumbaga hindi pa siya binoboto at hindi pa siya senador nung 19th Congress. Pero napapanood niya na kung ano yung mali at kulang sa 19th Congress. Kumbaga nung pagpasok niya ng 20th Congress, abay lumala. Kung ano yung napupunan niya sa 19th Congress, ay siya naman ang talagang lumala.
Siya ay nagpapalala sa 20th Congress. Lang niya. bahagi ay nakapagbigay ng insertions na ang total niyan ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natatandaan ko. Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan? Ngayon, nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Dahil siya parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh. Ano? Nakikita ko nga parang Kala mo lang, natakot sa tama. kanya yung mga kasama ko eh. Saan naman ang aking sariling observation, kahilingan na Proud yan. siya sa sarili niya. Sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi, Kasi feeling niya, magaling siya. At wala siyang bahid. Yan ang nararamdaman niya sa sarili niya. Ganyan si Lacson eh. Grabe. pwede namang terminology lang ang diferensya dyan eh. Commission, tinatawag naming amendments, dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Ngayon, kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, edi maganda. Kung ayaw, ay okay lang. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag ka sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa'yo napupunta yun? Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? At kung na-implement, maganda bang pagkaka-implement? Ganun dapat ang Wala, tanong eh. Pero hindi. kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lumundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita yan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisa lang ako, isang araw pa lang. Bumanat na siya ng privilege speech. No. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa, hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse. Sabi niya. Nakakita ka ba ng ganong klase? Hindi ko pinansin yun, hindi ako umibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon, ay pinakita niya sa kanyang privilege speech, yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kaagad. Isasama kaagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto, noon, na hindi pa naman SP President, baka po kanya gusto Pinakita yun eh. Pinakita niya sa ano niya yun eh, sa ano niya eh, na ito, nagsalita siya no nung una. Yun nga yung text ni Cabral kay Tito Soto. Pinakita niya yun eh. Pero ano nangyari? Hindi niya tinuloy eh. Puro mga pabitin-bitin ang pinaggagawa niya diyan sa Senado. Hindi niya tinuloy yun. ninyong bibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo kung naibig nga yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman niya. Bakit ko nakakita ng papel na halimbawa, endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na merong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Bakit ako ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay namalanan dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan. Sayang talaga, no? Blue Ribbon talaga, hawak ni Senador Rodante Marcoleta noon. Yun na lang ang pag-asa natin noon para maliwanagan ng taong bayan. At syempre, masagot yung mga katanungan ng mga taong bayan. Diba? Kaso talagang may script sila na talagang minadali nila
binoto nila si Tito Soto at yun, nagdesisyon si Tito Soto, palitan lahat ng mga dating majority na ginawang minority ngayon. Ang lumipas din. Opo. Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. May hina ka niya itong yan. mga staff mo eh. Ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Kabubuan talaga, Para bang ano? hindi siya ang nando sa una na yun. Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawad. Ang dami mong dapat ipatawad. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung Kaya yung partial report na yan, hindi matapos-tapos. Putol eh. Putol din ang investigasyon niya eh. Walang ano eh, kumbaga, walang mastermind sa partial report na magkakaroon ng ending, kumbaga. 'Di ba? Walang ending ang partial report niya dahil sa investigasyon na pinutol niya. hingi ng taong bayan. Oo. Kayo na bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanabot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawa nito. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Opo. Masama ba yun? Kaya ba niya kung samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yung layunin niya? Oo. O baka hindi. Kasi nagagalit Hindi. siya eh. Oo. Bakit ako ang babalikan niya? Huwag mo nang asahan na layunin Senador Marcoleta, ang layunin mo ay layunin din ni Ping Lacson. Hindi. Iba ang layunin niyan. Pag nakaharap lang sa camera yan at nagsasalita, akala mo anti-corruption yan. Pero pag nasa likod na ng camera yan at nagsasalita na sa mga mainstream media, iba yung lumalabas sa bunganga niyan. Talagang maliwanag na maliwanag, may kakampiyan. Nasa likod yan eh. May nasa likod na taong malaki yan eh. Kay Ping Lacson. Hawak kasi sa leeg yan. Oo. Hindi siya consistent eh. Oo. Akalain mo, 2022 pa lang din. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba yung kaya congressman na kontraktor na yun? Sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag yung mga 67 na Contractors. contractors Yeah. na congressmen? Sabi niya, wala naman akong listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. Ganun siya Nagsabi lang daw sa kanya. Opo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Okay. Oo. Sabi niya, magaling siyang investigador eh. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67. Magaling lang siya investigador. Pero yung knowledge niya sa utak niya, kulang-kulang na. Walang kumbaga alam sa batas. Wala siyang alam sa batas. Bukod sa walang alam sa batas, bumabali pa ng batas. Kaya nga tinawag siyang boytago, di ba? Dahil nga umiiwas siya sa batas noong araw na yun. Na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Ano ba gusto Sinadya mo na palabasin? Talagang ayaw mo talaga. Talagang Pagka ganun. congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Pagkatapos sasabihin niya, alam mo nga niya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Yung naman gano'n siya. Baka siya ang wala sa hulog. Kitang-kita ng taong bayan eh. Ang pinaggagawa niya diyang garapalan eh. Siya ang wala sa hulog. Interview siya. Hindi ko maintindihan kung ba't niya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Yun ho ang kanyang Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko bago ako mag-yield ng floor Ipubuka ay muna. makumpleto muna yung signature na gusto ko. Na kailangan makapirma yung majority. Akalain mo tumayo pa? Madalas ganyan eh, sabi niya. Oo. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw mo pa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka, o nahihiya ka, Oo. Hindi, takot yan, tatanggapin ko yung takot. katwiran mo eh. Oo. Eh, ba't kita Takot pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. Takot talaga. At alam ko, takot na takot ka talaga. Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Sino ba yung wala sa hulog na yun?
Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto Para makalibre na siya. Kung sakaling pumirma silang lahat, wala na. Hindi na siya maghihirap sa pagtatrabaho niya sa Senado. Ititigil niya na yung partial report niyan. Pumirma na di ba? Hindi niya na itutuloy yan. Ganun talaga yan. ko, ikumpleto mo muna para makita natin kapag ka maganda na at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Alam mo, sa akin din, Nelson, trap yun eh. Bait po ba yun? Bait lang yun. Oo. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Gano'n. Alam mo kung bakit? Oo. Palagi dyan sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko na may pinaliliwanag ang parliamentary courtesy, kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate, oo. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa sahulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po, tama, oo. Di ba? Sinabi po niya yan, oo. Eh bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradition na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutuntun. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Yung tinuturo ng maraming dokumento, iyon yung ginagalang niya. Wala na siyang respeto sa taong bayan. Hindi na nga siya marunong rumespeto. Kaya yung sarili niya, hindi na rin respeto. Di ba? Ibig ko sabihin, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, walang galang na, walang galang na Congressman Nelson. Ito naman hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto ko Kaya ito, balang araw, mabubura na rin ang pangalang Ping Lacson dyan sa Senado dahil hindi na nga siya iboboto ng taong bayan. At sana naman, hindi na makatungtong yan kahit kailan sa Senado. Kumbaga, ito naman talaga di ba? Dapit hapon na siya dyan sa Senado. Kailangan niya na mag-retire. Kaya lang, ang problema, sa pagkaka-retire niya, may iiwas siyang bakas. Yun yung legacy niya. Yung bakas na yun, negative. Nag-iwan siya ng bakas na galit ang tao sa kanya. Diba? Ganun ang mangyayari niyan bago siya mag-retire. kita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun, oo. Sa tingin ko naman, hindi ka wala ng paggalang yun eh. Ayun naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ako na kayo, kinakailangan na yun eh. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandiyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Sila naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang eh. Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nandun yung kumpare niya nandun yung mastermind na pinagtatakpan niya. Kaya nga, huwag na tayo magtaka. Kaya Senador Rodante Marcoleta, Sir, huwag na kayo magtaka kasi nandun sa Kongreso yung mga kumpare niya at kaalyado niya. Nandun din sa Kongreso yung pinagtatakpan niya na pinaka-mastermind. Kaya huwag na tayo magtaka. Kita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para... Nag-imbestigahan ka agad, oo. Paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects.
At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Opo. Hindi lang basta Hindi 500, hindi sulat na talagang pirmado. Formal ano to eh. San Marino. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow, ang Oh, laki. billion eh. Mangangako ba Hindi siya biro yan, na ha? kapiat sa Bilyon. tatawag ng press con para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Oo. Bakit gano'n ang style niya? Oo. Pero yung kahilingan nila, sir, wala masama doon, ha? Wala. Sabi ko nga, Oo. sa buhay Yan ng... sa akin lang, no, wag na nating tanongin kung bakit ganun ang style niya. 'Di ba? Frustrated yan eh nung natalo sa pagka-presidente. Na-frustrate yan. Kumbaga na-stress yan. Dahil nga sobrang kumbaga sino ba naman ang hindi mapu-frustrate kapag natalo ka sa eleksyon. Ganyan yan. Ngayon siya bumabawi. Ngayon niya binabalik sa taong bayan ang pagka-frustration niya doon nakaraang eleksyon na pagkatalo niya. Kaya binabaliwala niya na ang taong bayan. Wala sa kanya. Grabe. Senador. Mga senador at saka mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad eh. Mhm. Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Napagbibigyan siguro. Bakit? umaasa rin sila. Oo. Ipagkakait mo ba yun dyan? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay na. Oo. Hindi dahil sa gusto mo magpasikat. Kung hindi, inihiling nila eh. Opo. O, ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig Wala. ka, alam mo naman nakikinig ka eh. Nanonood yan Bibigyan sigurado. kita sa Lunes kung gusto mo. Pero ito wala pong bahid na wala pong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Umunahang kailangan po, lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang pagkagalangan sa bawat isa sa amin. Oo. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinion. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yun, sir, di ba? Ganon. Ngayon, sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaibayo yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, Sen? Yes, oo. Kasi ito, oo, pipirma mo. Walang pag-aalinlangan, pumipirma ako. Alam po nila lahat yun. Ganon po yung pagkakalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat ito'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Yes. Pero si Ping, nag-iisa lang siya. Ganito ang kanyang ugali, palaging ganito. Kaya nung sinabi ko, nakakita ng 67. Oh, nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ay ka ng Candaba. Oo. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito, pagkatapos... Lang yato si Ping Lacson, tumitira pa ng ibang gobernador. Grabe. Kumbaga na gobernador, tinitira mo pero yung mga nangungurakot ng trilyon at bilyon, hindi mo tinitira. Grabe, di ba? Hindi naman niya, tinatawag. hindi niya pinatawag. Nag-identify siya ng 11 contractors. Sa kanyang privilege speech. Alam mo yung pag nag-privilege speech dyan, makikita mo, talagang parang kompleto sa rekado, sabi nga nila. Opo. Ang maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang graphics. Presentation, no. Maluluma si Lino Broker ito. Kompleto yung cinematography, merong screenplay, Pati sound effects, ano? sound effect, kulang na lang, musical scoring. Wala na. Nakatandaan ko sila sinasabi yung BBB yata yun. Yun nga, mga anak lang nila. Ngayon, ang ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Hindi niya patatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun, oh. Bakit niya ako pinasasalita? Hindi siya sanay sa sa harap-harapang pag-atake. Ganyan po siya eh. Kumbaga hindi talo kasi sa harapang debate kay kay Senador Marcoleta. Alam niya kasi talo siya eh. Wala siyang bala
na talagang pang atake kay Senador Marcoleta. Bukod sa walang bala, talagang ang hirap ng trabaho niyang protektahan ang mga mastermind, ang mga kasinungalingan. Gagawin niyang tama. Mahirap po 'yun. Tingnan ngayon. Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Oo. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang Hindi gusto ba dapat. takutin ako? Hindi. Oo. Nagkamali siya eh. Mali siya. Nagkamali siya. Oo. Kaya sabi ko, nag-iisa na lang siya. Alam mo, sa una ko, Naglilinis-linisan sa una pa. kong pagpunta sa Senado, Grabe. nahalata ko agad na parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko. Walang galang na sa kanila. Yung ibig ko sabihin, hindi yung takot yung parang nagdi-defer sila na parang ayaw na lang nilang Makipagbanggaan. Oo, ayaw na lang nilang gano'n dahil maring iniiwasan siya, parang gano'n. Kayang-kaya niya yung mga kasama niya eh. 'Di ba? Yung mga ibang hindi naman talaga abogado na talagang magaling na kagasing-galing ni Senador Marcoleta. Kayang-kaya niya kasi yung mga yun. Kaya medyo takot sa kanya yun. Eto, si Senador Marcoleta, talagang abogado at talaga sanay na bardagulan. Sa Kongreso pa lang, di ba? Talagang nakikipag-away na at nakikipag-balitaktakan na, nakipagtalo pa, di ba? Nakakahanga kasi kung paano niya depensahan si Inday Sara noon, di ba? Nakikipag-away pa yan. Pero dito, sa Senado, talagang hindi uurong to eh. Si Senador Marcoleta. Kaya si Lacson ang umuurong eh. Bahag ang buntot ni Lacson sa kanya eh. Kasi nga, hindi marunong makapagdebate yan. Kumbaga yung mga mali eh, may pinagtatakpan kasi, kaya hirap na hirap siyang humarap kay Marcoleta. Na parang kasing sa tingin niya, naipundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang palagi na sinasabi. I've spent 50 years Oo. Kaya service pinagmamalaki in pa, di ba? government. Grabe. Na parang walang kablemis-blemis, parang walang kulubo, parang Walang kabahid-bahid ng ano. walang Walang bahid-dungis. kapahid-bahid. Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode. Hindi kasi pinagmamalaki siya, hindi siya tumatanggap ng pork barrel eh. Iyan ang pinakaunang talagang pinagmamalaki niya noon. Ganyan siya eh. Wala siyang bahid na corruption. Porket wala siyang walang tinatanggap na pork barrel. Hindi naman natin, akala niya kasi malilin lang nila yung tayong taong bayan. Ang hindi niya alam na natin ang karakas niya na meron siyang pinoprotektahan na mayayamang tao. Hindi lang si mga mastermind. Marami pinoprotektahan niya. Hawak-hawak niya yung mga ibang kumpanya. Sa buhay niya na. O nakalimutan niya yung sa Isabela na siya na tungkol sa mga illegal logging. Oo. Di ba? O, di ba? Yun. Nakalimutan niya yata yung Sa pa yun. Kuratong Baliling. Oo. Nakalimutan niya yung ano ba isa? Corbito, ano yun? Dacer Dacer Corbito. Ganun po ba? Oo. Kasi ang masama nito, no? O, baka hindi- Pagdating ng eleksyon, malinis siya. Kasi nakakalimutan natin yung mga kabalastugan na ginagawa niya noon. Dapat, bago tayo bumoto sa kanya, at yung mga taong boboto sa kanya, kung sakaling kakandidato pa to yun, tandaan natin yung mga kabalastugan niya noon para hindi na siya makabalik siya sa Senado. Baka hindi niya alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Maraming mga Boy, tao tago. ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. Si Dacer, At di kung ba? sasabihin magmamalinis-malinisan ka. Totoo yung sinabi ko na nung hindi ko pa Dating PR niya ni Joseph Estrada. Siya yung pinagbibintangan noon eh. Sinunog yung Dacer di ba? Siya yung pinagbibintangan noon. siya kilala, napagkamalan niya akong reporter dyan eh. In-interview ko raw siya. Ganun po. Oo. Binasa ko yung transcript nung interview niya eh. Kasi kanya, in-interview ako niyan. At napahanga daw ako sa kanya. Opo. Hindi pa kongres Lang nagbuhat pa ng sariling bangko eh. Ganyan, pa senador. Nung siya nasa media pa. Napagkamalan niya akong interview, nag-interviewer o media kasi meron tayong program ngayon. Opo. Isip-isipin doon pati yun sasabihin niya. Kasi nabanggit ko nga, dahil nga napahanga niya ako na isang araw, nagsasalita siya, lahat ng Carnap vehicles, dalhin nyo dito sa Camp Crame. No questions asked. Yes po.
Mabaya, patandaan nga ako ro dahil ang aking opisina sa Ortigas lang. opo. Ortigas. Nakabunto ng mga sasakyan na karnap. Mga nakaw na sasakyan. Mga generals, sinole, no questions asked. O di humanga naman ako. Mukhang Tama naman. ito yung gusto ko kako. PNP chief siya nun. Tinawagan ko ngayon si Bayani Fernando na isa sa mga kaibigan natin. Magaling Kasi yan si Bayani. Isa rin masugid sa mga reforma yan. Ah, Nakita mo yung Marikina noon na balang... Sabi niya, Malinis, maayos, gusto niya, Pinaganda niya yung ibalik ang Marikina bangketa. dati. Hindi po pwede. Pinagdidemanda siya ng maraming mga tao, pati. Opo. Di bali nga niya, basta demanda niyo ko, pero kailangan ganito ang mangyari. Kailangan malinis, kailangan maayos ang kalsada, lilitaw ang bangketa. Meron siyang political will eh. Oo. So sabi ko sa kanya, Bayani, kausapin mo si Ping, sabi ko. Oh. Yung PNP chief. Bakit? Maganda rin ang nakikita ko eh. Kausapin mo, sabihin mo, kung mandidato siyang president, ikaw naman ang vice president. Oh. Kinuwento ko pa eh. Kay Senate President. Senate President Soto. Okay. Sayang, namatay na. Sana man lang eh. Opo. Pero nung una kasi siguro, maaaring ganun ang nakita ko. Kung ako nakita ko yun eh. Pero nawala eh. Sayang. May sinasabi niya na wala naman nagbago doon eh, sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago doon. Wala daw nagbago. Yun pa rin daw po siya, oh. Ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa kulog. Oo. Siya raw hindi nagbago. Paano ko hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga? Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi din, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaya nga na yung mga tao noon eh, di ba? Kay Senador Marcoleta. Kasi powerful nga rin yung Blue Ribbon eh. Siya yung talagang alam at talagang mabubulat-lat ang kurakutan niya sa flood control. Masaya na yung tao noon eh, nung hinawakan na ni Senador Marcoleta. Eh nangyari, kamalas-malasang naagaw pa ni Senador Ping Lacson. Naagaw pa yung Blue Ribbon na yan. Grabe. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Nelson. Yes po. Oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal. Opo. Bakit Walang lumipas ang katanungan siyam na dun eh. buwan? At ngayon hindi mo alam kung susunod ka o hindi. Ngayon sinasabi na naman niya. Strategy Kapag niya. nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga. Oh, Hindi ako kalapuan. naniniwala. Oo. Patibong niya yun, trap niya yun, bait niya yun, pain niya yun. Hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oo. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Lupit eh, di ba? Oo. Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edron Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Yeah. Siya mismo ha. Budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oo. na siningit sa BICAM. Oh, yun. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuha ang kickback sa 8 billion, sa 52 something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oo. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabi niyo dito, ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debate. Di ba? Maliwanag na maliwanag. Yung mga dating galamay ni PBBM, nagsasalita na. Di ba? Ito lang si Lacson talagang, kumbaga na-timbrehan na siguro to ng mastermind. Na-timbrehan na to na wag mong ipapatawag itong mga to. Ganun lang siguro yung kadali. Pagka ganyan lang, di lahat ng mga may nakakalam, hindi niya pinatawag. Napaka-hypocrite talaga at napakadali lang gawin sa scripted na yun. Talagang parang pelikula kung sino lang yung karakter eh. Yun lang ang lalabas at lalabas. Ganyan din ang ginawa niya sa Blue Ribbon eh. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ika ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel.
Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni diniliver ni Bernardo kay Trigueros. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Ngayon, nagtataka ako, napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sa marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawad? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami ang nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang Oo ginagawa nga mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Sa una lang magaling eh. Di ba? Tapos nung bandang uli, putol. Partial report. Parang ugali niya rin yung partial report na yun eh. Putol din kung makaasta. Cabral. Sinabi niya, 67 ang kontraktor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawad. O pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawad. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Kaya ang pagkahalimbawa ko, comics, alam mo, sa high school ako eh. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasi murang-murang nababasa kami, nabata-bata kami. 50 centimos, meron na comics. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidibatihan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Wala. Pero palagi Zero. nang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga Walang lang, kwenta. kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling na sinabi niya mas magaling sa akin. Mas gusto ko naman kung may magaling sa akin. Di maganda. Tama, okay lang naman yun. Opo. Oh, paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Tumigil. Bigla kang Duwag tumigil. eh. Anong gagawin mo ngayon? So, okay, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. May resibo. Ako nakita ko yung resibo na yun. Grabe, di ba? Ang resibo. Meron siyang accounting. Yung accounting ng Yung 8 billion kung accountability. kanino na. Eh, Kasi yung diniliver. malamang 8 billion. mabubulgar 8 eh. billion na kay Diba? Adrian Bersamin. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, Okay. walang accounting. Nakita niya meron siguro ng account. Nalinawan niya, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo, merong accounting. Ngayon, isa sa item doon sa accounting, mga flood control projects, na pera ito pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano, panahon na yun? Meron isang during item. campaign. Meron isang item, napakalaking halaga. For the senators. Oo. O, direktas ang nandun. Meron pa isang item. For the senator's expense. Isang item. Meron pa. Kaya pala siya hindi, kumbaga, iyon yung ayaw niyang malaman ng taong bayan. Dahil may involved din. Kumbaga, involved sa kurakutan. Nung eleksyon, yun naman pala. Kaya naman pala, hindi niya tinutuloy. Dahil may mabubulatlat at mabubulatlat na sikreto. Ganun na ganun pala talaga. Meron pa isang item. May advertisement. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Andrew yata ang pangalan. Ay, namin naman yung Andre. Sa pa, di ba? 60 billion. Matunog yun eh. Nasibrado yung 100 eh. Tumakas Okay, hindi ba siya nag-directang nakinabang Di ba doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Number 1 na matunog doon si Andrew E. Ang laki rin ng milyon na nakuha nun, di ba? Ganun eh, di ba? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong Laki, di ba? walang Mabubulgar kasalanan eh. yung tao eh. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-pressure din yung tao. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects din. Ala, Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million billion per week. pesos. Wow, per week? So, Per okay, week. ayaw niya tawagin. Oh, ngayon ang ito yung pangalawang hamon ko. Yung unang hamon ko kanina, Jen. Opo. Papayag ka ba na mag-press con pagkatapos kitang mabigyan ng halimbawa ng request ni SP ng mga projects? Yan, paliliwanag ko to Opo. Si SP isang mabuting tao. Pero hindi ako naniniwala. SP, mabuting tao.
Kumbaga, yung mga abogado nga pinakikialaman niya na, di ba? Nung hindi ma-impeach si Inday Sara noon, na ibasura ng Korte Suprema, naggaling-galingan siya sa Korte Suprema, di ba? Mabait ba? Grabe. Di ba? Kumbaga sabi nga sa kanya ni Panielo huwag mong papasukin ang teritoryo ng mga abogado. Ang ginawa niya kasi pinasok niya yung teritoryo ng abogado Naggaling-galingan siya sa mga desisyon ng Korte Suprema Di ba? Kaya yun, pinakukomentan siya. Kaya ganyan yung problema kay SP. At ang sa akin lang, no, kung yung SP na yan, na si Tuta Soto kayang-kaya niya at may power siyang ipahinto yung investigasyon. Pinapahinto, alam niya yan, alam niya. Pero dapat, may power siya na ipagpatuloy ni Lacson ang Blue Ribbon. Anong ginawa niya? Tahimik siya, di ba? Pero kung sa SP at sa SP lang talagang magdidesisyon, may power ang SP na ituloy yung putol na ginagawang investigasyon ni Lacson Yan po, no? May power, pero di ako naniniwala sa sinasabi ni Marcoleta na mabait-bait kasi kasamahan niya kasi ngayon yan sa Senado. Kaya nababaitan siya. Pero ang taong bayan, bulok na ang style sa ginagawa niya. Ay palabiro, nakakabiruan ko rin. Bibigyan ko lang siya ng halimbawa kasi. Halimbawa, si SP, naghiling. Walang masama doon. Walang masama. Humiling lang Kagaya na sinasabi ko at sinasabi niya rin, kalakaran yun kasi kailangan natin tulungan ng constituents natin. Hindi mo pwedeng ipagkait. Ang sasabihin sa'yo, itong tao na magkataas kong may boto. Pina-endorse ko lang naman ito. Tinta lang naman ang niya, ba't hindi mo pirmahan? Pinakita ko naman sa'yo na ito'y supported by documents. Pinakita ko naman sa'yo, nakapirma na yung mga taong dapat pumirma. Namamagasa lang ako, baka sakaling sa pirma mo, baka magkaroon na ng visa. Kayo mapayagan. So, yun ang gusto ko ipaliwanag kay President Soto. Wala masama. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Gusto ko lamang testingin itong tao ito Kung anong gagawin? kung anong gagawin niya para maging consistent siya. Sapagkat he is consistently inconsistent. Depende kung sino pangalan. Oo. Akala mo kasi kapag pinagbalingan ka niya, ang buong akala niya kasi, naniniwala pa sa kanyang mga tao Alam mo, naniniwala na lang sa kanya mga bayarang, mga ilang media na lang naman yan Ang media ngayon ay parang, nabubuksan na yung mga mata Pero meron pa rin, mga ilang-ilan dyan, na talagang bayaran na bayaran. So yun po yung unang challenge nyo. Pangalawa? Yun ang unang challenge ko, pag nabigyan ba kita? Kung ano yung ginawa mo sa akin, ganun din ang gagawin. Kasi nag-press con siya Kung consistent siya. Kung consistent ka. Ito yung pangalawa. Etong pangalan. Pwede mo bang tawagin? Nakita kay Adrian Nakita ko kay Leon Libiste. at si Congressman Leal Lebiste ay nakahanda kahit anong oras. Di ba naman nakapatawag po siya? Parang hindi yata napag-usapan. Hindi pa yun ang hindi pa yun ang punto. hindi na subject Iba matter. naman ang subject matter. Pero ngayon, ipatawag mo. Yan ang aking pangalawang hamon sa'yo. Kapag hindi ka nagpatawag, Wala hindi, na. hindi grabe. tama yung pinost mo. Tanong mo sa akin kung ano yung pinost niya. Ano po yun? Ikaw naman Kayong dalawa naman malilimutin din. Hindi ko na... Matagal na ba yan? Macho ako. Lalaki ako. Period. Hindi niyo nabasa yun? Hindi, nabasa ko. Kahit na matagal na ako hindi niyo nabasa. Macho ako, lalaki ako. Period. Opo. Tama na po yun. Hindi tama no. Hindi Macho tama ako, doon. lalaki ako. Ulitin mo. Macho ako, Lalaki ako. Period! Hindi ba babae lang ang may period? Hindi ka rin nakasagot. Hindi namin alam na lalaki kami. Ano? Hindi namin alam na kung ano yun. Dahil lalaki kami. Alam mo kung dire-diretso ako nagsasalita sa hamong ito. Opo. Kung aawatin niyo kung nasa sa inyo. Pero Magkape muna kayo, Sen. Nahihingi po kayo. Papasok lang po namin itong ating paalala. Sige. Para kayo ay bumaba ng temperatura. Tumaas po ang temperatura natin. hindi tumataas ang temperature ko. Okay lang ako. Kami po ang temperature natin. Kayo ang nagpapalpitik, nakikita ko, nahalata ko kayo. Parang mumutla ako Yung damit na suot ko na nagiging baka kulay. Kayo ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating sasakyang pandagat gaya po ng barko, roro, ferry, di ba pa? Ayan po. Siyempre, ang masayang napakinggan po natin, ang butihing na naman senador natin, na si Senador Rodate Marcoleta. At ito naman, talagang binunyag niya at kung paano niya balatan ng pagmumukha ni Ping Lacson.
Kaya ito po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.